What's up mga kasang? Welcome back to my channel. I-update ko muna kayo sa aking mga live bearer fishes, no, dahil baka na-miss nyo na sila. So ito na lang ang ating mga live bearer fishes dito, no. Ilang peraso na lang to dahil nagbawas nga ako ng mga live bearer fishes at hindi na rin talaga siya mabenta sa market. So meron na lang ako mga mangilan-ngilan na strains. Meron akong Platinum Dumbo Red Tail, meron akong Wild Koi, Glass Belly, Short Body Guppy, at Platinum King Balloon Mollies. Minsan binebenta ko yung mga napapalaki kong mga anak nila at nagtitira ako ng mga breeder na pararamihin ko ulit. Pero as of now, pinaparami ko lang sila dahil masaya ako sa aking ginagawa. At hindi na para ibenta talaga at magparami para ibenta yung mga nabibreed ko ng mga live bearer fishes. So itong setup ko sa aking mga live bearer fishes, no, ito yung sagot sa katanungan ng karamihan ng mga beginners. Kasi madalas ang mga beginners sinatanong, anong isda ang pwede sa aquarium na walang oxygen? So ito yung literal na tinatanong nila na aquarium na walang oxygen. At ito rin yung mga isda na sinasabi ko na magandang alagaan at pwedeng alagaan ng low maintenance. Basic lang naman ang setup ng mga live bearer fishes natin at kahit anong container pwede nating silang ilagay. Ang mahalaga lang talaga dito guys is malaki yung container para sa kanila, no? Kasi yung iba sinasabi pwede sa baso, sa garapon o kung ano mang nilalagay nila na medyo maliit. Pero yun nga, no, dapat isipin nyo pa rin na dapat malaki yung lalagyan nyo at nakakalangoy sila, na kahit hindi nyo lagyan ng filter ay hindi agad dudumi yung tubig. Mas maganda rin na merong live plants, no, para yung ammonia na mapupunta sa tubig na galing sa dumi ng mga isda may mag-absorb at may kakain. Yun yung trabaho ng mga halaman natin dyan. At syempre pag kumain sila ng ammonia, nagbibigay naman sila ng oxygen sa tubig at ganun yung cycle niya. Kaya kahit hindi nyo nalagyan ng filtration ay healthy pa rin yung tubig para sa mga alaga nating isda. So yun mga kasang, kung mapapansin nyo, may mga makikita na kayong mga maliliit na fry na kasama ng ating mga koi guppy dyan. So unti-unti na silang dumadami kahit papaano, no? Pero ngayon kasi medyo malamig ang panahon kaya medyo matagal yung pag-anak ng mga guppies natin. Pero magandang sign nyo na may nakikita tayong mga fry at tuloy-tuloy pa rin sila sa pagdami. Kayo mga kasang, kamusta na mga live bearer fishes nyo? May mga bago ba kayong strain na pwede nyo i-recommend sa akin para paramihin? Comment down below para makapag-usap tayo kung mayroon man kayong mga tanong. So yun mga kasang, no, isang malamig na umaga na naman dahil ilang araw na nga na umuulan dahil sa ating bagyo dito sa Pilipinas. So grabe, tignan nyo naman yung aking aquarium, para nagyeyelo. Nagmo-moist na yung ating mga aquarium sa lamig, no, dahil nga nandito ako sa GMA Cavite, medyo mga burol-burol ang bahay dito at kami ay nasa mataas na lugar kaya malamig talaga dito na para kang nasa rainforest. At yan, wala akong iba magagawa dyan kundi punasan yung ating mga aquarium. At yun nga, no, dahil malamig ang panahon, nahihirapan ako mag-groom ng ating mga alagang isda. Kaya medyo bumabagal din ang ating pagbebenta ng mga flower horn dahil mahirap mag-groom lalo na pag mga ganitong panahon. So yun, no, yung ating mga flower horn fry, itong ating HB12 na sabi ko noong nakaraan hindi ko muna ibebenta, pero ngayon naisip ko nang ibenta muna. So ayun, magre-release tayo ng HB12 na wholesale price para lang maubos to dahil malamig nga ngayon, mabagal ang paggalaw ng aking mga grow outs. So may stock sa akin yung mga yan. So sa mga gustong umorder sa akin, 500 lang ang 10 pieces ng fry.
So ayun, pakita ko sa inyo yung mga ginugroom natin dati na ito medyo may ulo na to, no, may bukol na. May bukol na siya noon, pero ngayon tignan nyo naman, flat na naman. So ibig sabihin yan, ang term natin dyan is drop cock. Dahil ang mga flower horn, nag-iiba ang ano nila, ang itsura nila, depende pa rin sa pag-aalaga, depende sa panahon. At yun nga, kung malamig ang panahon, nai-stress sila at yung metabolism nila bumabagal. So lumiliit yung cock nila na dating meron, pag yung dating mga merong konti, nawawala, yung mga malalaking cock nagiging flat. So normal yon sa flower horn natin, kaya nga napakahirap, lalong lalo na sa kagaya kong seller na nag-groom na magbenta ng mga ganyan. Dahil nga dapat naibenta ko na yan noon, ngayon hindi ko na mabenta at mga itsura nila mga mukhang tilapia. Mga mukha na silang tilapia ngayon. At ayun, wala akong magagawa talaga dahil ganun ang buhay flower horn. So ito, update muna natin yung ating blue polar parrot. Yan, medyo lumalaki na sila, no? At noon ko pa nga pinag-aaralan talaga kung paano ko mabubuhay ang maraming fry. So ngayon, ang discarding ginagawa ko is yung nanay iniwan ko dyan at hiniwalay ko lang yung tatay. Ngayon medyo marami nang nakakasurvive na fry. So ito yung mga dating galing pa sa binyan. Grabe, isang buwan na yata, mahigit na isang buwan na ako na kinuha ko to dati. Pabukol na yan noon eh. Tapos yun nga, naglamig ng panahon yan, medyo na-stress sila at may mga black markings sila. At hindi ko tuloy sila maibenta dahil na sa ganitong itsura, mahirap silang ibenta. Unang-una, hindi pa maganda talaga at hindi pa mukhang flower talaga dahil walang cock. At yun, kung ibebenta ko sila ng pilit, medyo mababa ang ating presyo dyan at lugi naman tayo. So ngayon, hinintay kong gumanda muna yung panahon at tignan natin kung mag-groom na natin ang maayos yung mga yan. So, ayun, no, baka may magsabi na naman dyan, lagyan mo ng heater. So, ayun nga mga kasang, no, mahirap maglagay ng heater, lalong-lalo na kung ang aquarium mo ay mahigit 10. So, madali sabihin niya kung meron kang 2, 3, 4 na aquarium. Pero kung ang aquarium mo ay mahigit 10, hindi mo talaga malalagyan lahat ng heater yan. So, update muna natin yung ating binibreed na flower horn dito, kung saan drop cock na yung male, tapos yung female natin parang may kagat-kagat. Yun, nilagyan ko na nga ng heater, no, dahil sa lamig. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nagbibigay ng fry sa atin at hindi pa rin nangingitlog dahil sa lamig talaga yan. So hindi na natin mapupwersa yan. Yung mga grow out natin dito sa gilid, yan medyo wala na rin talaga. Iba nangyari sa mga isda ko na to, mga mukha ng tilapia itong mga to. So ayan, no, dati magaganda na yan, may mga cook na yan dati, pero ngayon ulit na naman tayo sa grooming dahil sa lamig ng panahon. Ito na lang yung medyo may cook na natira dito. Binebenta ko yan ng 500, guys. Yan, kung meron kayong aquarium na may heater at kung kayo yung bibili nito, madali nyo mag-groom yan, no? Ako kasi hindi ako naglalagay ng heater sa lahat ng mga aquarium ko dahil medyo magastos ang kuryente pag naglagay ka ng maraming heaters. Kaya ayan, ganyan muna sila ngayon at hintay tayo ng magandang panahon para mag-groom sila. Alright, so sa mga gustong order, comment na kayo. Ito yung ating isang ginugroom dito na dati talagang nagkakaroon na ng bukol. Sabi ko mga 1 week na lang may bebenta ko na, pero ngayon talaga wala, lalong lumiit yung bukol. So is muna tayo, guys. Sa mga magtatanong dyan kung meron ako mga grow outs, marami akong grow outs pero magandang grow outs ngayon wala, dahil nga nasa garahe yung setup ng ating mga isda. Talagang pag umulan malamig dito, kaya nga minsan napapatulala na lang ako at tinitignan ko na lang yung ulan kung kailan ba titigil. Sa mga kagaya ko na nagbebenta ng flower horn, alam nyo yung sinasabi ko, no? At sa mga newbie na hindi ako maintindihan, ang flower horn kasi madali silang may stress, lalong-lalo na sa malamig na panahon. So kadalasan talaga ng flower horn, ilalagyan ng heater yan para kung sakaling maging malamig, hindi maapektuhan yung itsura nila. Pero
nakagaya ko na nagbe-breed ng maraming plowhorn, nagde-draw ng maraming plowhorn, talaga namang mapapatulala ka na lang, lalong lalo na ang setup mo ay wala sa loob ng bahay o wala sa loob ng kwarto. Dahil pag lumamig ang panahon, panigurado papangit yung mga yan. So wala tayong magagawa kundi titigan na lang sila at magdasal na matapos na ang panahon ng taglamig para gumanda na rin ang mga alaga natin plowhorn. So sa pag-groom at pag-breed ng mga plowhorn, no, hindi yan talaga panapanahon. May mga season talaga na maganda mag-breed gaya ng summer. Yan, maganda mag-breed, mabilis umitlog yung mga isda. Tapos yung ano nila, yung metabolism nila mabilis dahil mainit yung panahon. Yun, pag mabilis ang metabolism, na-absorb nila agad yung pagkain, malakas sila kumain, mabilis silang gumaganda. So yun yung panahon talaga ng mga plowhorn. Pero pag ulan, talagang mabagal ang growth, mabagal ang breeding, hindi sila masyadong kumakain, at minsan ay nakakasakit pa. So yun talaga yung risk pag nagpaparami, nagbe-breed ka ng plowhorn para ibenta. Medyo matagal ang pag-groom pag tag-ulan. So tiis-tiis na lang muna tayo guys. At yun, no, tapusin na muna natin ang ating video. Sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out!